Ito ha, si VP Sara abogada ito eh. Hindi po pwede na merong mga foreign entity o foreign organization na mangingialam dito sa loob ng Pilipinas. Illegal yan. At walang ibang i-blame dyan, si Bongbong Marcos. O pumunta siya sa ombudsman para magsampa ng reklamo laban dito kanila Torre, nila Marbil, yung John Vic Rimulya, si Boying Rimulya, at itong si Lacanilaw, no? At ang ilan pang mga kasama dito sa pag sinasabi nilang illegal na pagka-aresto kay Tatay Digong. At ang matindi dito, sinabi po ni VP Sara na mananagot si Bongbong Marcos. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. Magandang araw po sa ating lahat at panibagong update na naman ang gagawin nating araw na ito. Okay? Ito yung una nating pag-uusapan. Itong si Vice President Inday Sara Duterte nagre-react na patungkol dito kay Bongbong Marcos sa illegal na pagka-aresto kay Tatay Digong. At ang matindi dito, sinabi po ni VP Sara na mananagot si Bongbong Marcos. Yan ang sabi niya. Mamaya ipapakita ko yan. Ito, pangatlo nating pag-uusapan ay si VP Sara po ay may sinabi po siya sa video ni Paulo Pulong Duterte doon sa nag-viral video na sangkot umano sa away itong si Paulo Duterte. At may sinabi itong si VP Sara patungkol dito, which is tama nga naman. Okay, mamaya ipapakita ko yan. At last but not the least, itong ating pag-uusapan ay itong legal team ni former President Duterte doon sa The Hague, no? Ang kanyang mga abogado doon ay nag-apila, nag-apila po dito sa ICC na nag-request sila sa ICC na tanggalin ang mga ilan ng mga judges, dahil may reason sila eh. Ito ay patungkol po ito sa pre-trial sa pre-trial chamber. So, ang nangyari ay ibinasura ito ng ICC. Okay, alamin natin ang buong istorya at buong detalye yan Kasi mahalaga po ito eh. Kasi mahirap naman kung mabahira ng impluwensya, no? Magiging bias yung judges. Sa tingin ng legal team ng former President Duterte ay itong dalawang judges na ito ay magiging bias sa mga pre-trial. Okay? Mamaya i-detalye natin yan, i-explain natin yan mamaya. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay. Unahin muna natin itong sabi po ni Vice President Sara Duterte, no? Na ikaw, Bongbong Marcos, dapat kang managot. Yan ang sabi ni VP Sara. Dapat kang managot. Okay, ito. Play. Dapat managot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang naging pahayag ni Vice President. Teka, wait. Kasi na-black and white. Ano nangyari dito? Bakit ito na-black and white? Aluhin ko muna Tanggalin ko muna yung filter. Ayan. Again. Take 2, pasok. Dapat managot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos formal na hilingin ni Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman ang investigasyon kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, ang Pangulo ang umano'y nagpahintulot sa pag-aresto sa kanyang ama. At ang ito yung nangyari. Diba, kung matatandaan natin, si Senator Amy Marcos, pumunta siya sa ombudsman para magsampa ng reklamo laban dito kanila Torre, nila Marbil, yung John Vic Rimulya, si Boying Rimulya, at itong si Lacanilaw, no? At ang ilan pang mga kasama dito sa pag sinasabi nilang illegal na pagka-aresto kay Tatay Digong. Remember, bakit mayroong nagsasabi, ay Senator Amy Marcos, bakit hindi mo sinali si kapatid mong Bongbong Marcos? Okay, linawagin natin maliwanag na presidente po ng Pilipinas si Bongbong Marcos at ang isang presidente po ay hindi yan po pwede
na makasuhan o magsampahan ng reklamo or administrative case. Kasi po, presidente siya. Ang presidente ay merong immunity. Okay? Kapag merong immunity, hindi po pwede. Kahit nga si Pangulong Duterte noon, ang daming mga reklamo patungkol sa, yan, syempre mga kalaban niya, patungkol po doon sa war on drugs, hindi nila mareklamo-reklamo. Kaya nga, pagkatapos ng termino ni Tatay Digong, saka na sila nag-iingay. Tapos, ito lang nga, nadala doon sa ICC The Hague, which is illegal yun. No? Na proseso. Sa mga nagsasabi, bakit hindi sinali si BBM, yan po ang sagot. Okay? Kaya, si Senator Amy Marcos, do not blame her. Buti nga, si Senator Amy ay talagang may ginawa siya, no? Which is tama ito. Ngayon, sabi ni BP Sara, si BBM mananagot rin. Okay? Siguro, hindi sa ngayon. Siguro, pagkatapos ng termino ni Bongbong Marcos, yan ang sabi ko lagi. Kapag lagi tayong namumulitika, may consequence yan. Alam ko, itong sina Martin Romualdez at itong sina Bongbong Marcos, by the time na hindi na kayo, wala na kayo sa posisyon sa gobyerno, mayroong maraming nakabinbin na reklamo laban sa inyo. Ano yan, hindi yan malayo na mangyari. Okay? Especially sa mga panawagan ng taong bayan sa problema ng Pilipinas. Ano ba yun, mga example? Yung sa GAA. May nakita nga akong video, I think sa Luzon ba yun? Baha. Sobrang grabe yung baha. Nasaan na yung flood control projects mo, BBM? Ito yung mga problema, Ito yung dapat nilang panagutin. Okay? Ito yung dapat, pagkatapos ng termino ni Bongbong Marcos, babalik dito at matutuklasan ito. Paglipat nito sa International Criminal Court o ICC. Dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, a foreign organization to interfere with our national sovereignty. Kasi hindi naman... ito si VP Sara abogada ito Hindi po pwede na merong mga foreign entity o foreign organization na mangingialam dito sa loob ng Pilipinas. Illegal yan. At walang ibang i-blame dyan si Bongbong Marcos o kung sino man ang nag-utos kay Bongbong Marcos. Ako meron akong ibang paniniwala dyan at na-explain ko na yan. Pero as of now, walang ibang pagbibintangan. Di ba? Patuloy. Mangyayari lahat yon kung walang approval ng Pangulo. Yung tinatawag natin na rendition o yung pagkitap o pagkuha ng isang citizen sa loob ng bayan at dalhin siya sa isang foreign jurisdiction para ipakulong doon. Hindi mangyayari yan kung wala approval ng... Remember sa kanyang sinabi, lahat ng yun, ng pagpapakulong kay Tatay Digong, hindi yun mangyayari kung hindi sa utos ni Bongbong Marcos. Without Bongbong Marcos, ito sina Rimulya, John Vic Rimulya, Marbil at si Torre, hindi ito gagalaw Okay? You are doing an operation that involves the former president, which is si Tatay Digong. Malaki yun. Pero bakit confident si Torre? Bakit confident si Marbil at itong mga Rimulya? Hindi syempre, kung i-analyze mo, they are confident about the operation kasi nga, utos ng Pangulo. Diba? Naka-back up sa kanila yung Pangulo. Ang nakakatakot dito, pag hindi na Pangulo si Bongbong Marcos. Diba? Kung after 2028, hindi na wala sa mga kaalyado ni Marcos ang nanalo. Kawawa itong si Rimulya, John Vic, Boying, Marbil at Torre. Hindi naman kawawa sila kasi ginawa nila. Alam nilang mali yun, ginawa nila, di ba? Deserve nyo. President. Kaugnay nito na unang sinabi na ni Pangulong Marcos Jr. na ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay alinsunod sa commitment ng Pilipinas sa Interpol. Lagi nilang nirason itong Interpol. Pero at the end of the day, Bongbong Marcos, kung ikaw mismong presidente ka, kung hindi mo yan inalaw na maaresto si Tatay Digong, hindi yan maaresto. Huwag mong gawing palusot ang Interpol dahil booking ka. Samantala, inatasan na ng Office of the Ombudsman sina Department of Justice Secretary Crispin Remulla. Yan ang problema ngayon. Nakikialam kayo. Ayan, yung Ombudsman, inatasan na kayo, Boying Remulla.
Ang tigas kasi ng ulo ninyo eh. Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Nicolas Torre III, Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, at si Special Envoy on Transnational Crime Marcos Lacanilaw na magsumite ng kanilang counter affidavit. Gawa na kayo ng counter affidavit ninyo. Ha? Yung mga abogado ninyo, patulong na kayo. Magpatulong kayo kay Bongbong. Suggestion lang yan. Sabihin nyo kay Bongbong Marcos, Bongbong Marcos, provide us with an attorney. Eh, syempre, itong asawa ni Bongbong Marcos, ano ito nagtatrabaho ito. May firm ito di ba? Hindi ko lang alam kung sino ang mga abogado nito, di ba? Tutulungan kayo para wala kayong expenses dito. Kaugnay ng reklamong inihain ng Senate Committee on Foreign Relations, Sasabihin siguro ng ito lang ano lang ito, analysis lang ito. Sasabihin siguro ni First Lady Liza Araneta Marcos, yung kapatid mo ayoko yung kapatid mo. Ayan. Nanggugulo sa mga tauhan natin. hinggil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May 10 araw para sumagot dito ang 5 nabanggit na opisyal ng gobyerno. Jed Neresi. So, ayan. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman